welcome to our mini vlog! And for today's video ay magluluto nga ako ng with cheese toppings. Yes! At mamaya sa end ng video ay ilalagay ko ang mga measurements ng ating ingredients. But today, ano ba lasa ng maha ni Mama? Masarap at murang-mura. Yes, kasi during pandemic, nagtitinda ako ng maha, biko, puto, kutsinta, kasaba cake. So, kung ano pinagbebenta ko nun. Pero hindi ako nag-video kasi wala akong time. Hindi ako mag-alaga sa aking twins. Kasi sila ay mga 1 or 2 years old pa lang nung during pandemic 2020. Pero, 25? 2020. Pero ngayon kasi malaki na sila. Ilan taon na kayo? 5 years old, meron akong time sa aking pag-video. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ano ang aking mga ingredients. Bye-bye na! Bye-bye! Luto na tayo! Gutom na kami, wala pa kami asunusan. Gutom na ba kayo? Apa? Ano masal nyo ngayon? Maha. Ano gusto nyo? May cheese or wala? Wala. Yes, hindi sila mahilig sa cheese. So, ito na ating mga ingredients. Kailangan natin ng cornstarch. Mamaya, ilalagay ko ang mga measurements sa dulo ng ating video. Sunod ay water. Next ay kailangan natin ng evap. Jersey ang ating gamit. Baka naman jersey. Then, Jolly wool corn. Mas gusto ko kasi ang wool corn kaysa sa yung pino. Gusto ko kasi sa maha yung may nalalasahan tapos may nararamdaman akong mais ninunguya. So, gusto ko siya. Pwede naman yung pinong mais pero mas prepare ko para sa akin yung wool corn. Yes. Then, kailangan natin ng cheese for toppings. Ako Magnolia ang gusto kong cheese kasi mas malasa at hindi siya ganun kaalat para sa akin. Then, kung magbebenta naman tayo, kailangan natin ng Tupperware. Ito, binili ko lang to sa aming palengke. Ang size niya is 500 ml. Then, kailangan natin ng sugar. Yes, sugar para medyo matamis. Sa inyo kung gaano katamis or sakto lang ang inyong maha. Then, syempre, gata. Binibili ko kasi yung purong gata na, yung hindi na ako magpipiga pa para hindi masyadong hassle. So, ayan natin mga ingredients. Umpisa na natin ang pagluluto.
ayan na nga, tapos na tayo magluto. Ang next step ay ilalagay na natin siya sa mga Tupperwares. Kailangan natin na cheese grater and Tupperware. Pero kung hindi naman kayo magtitinda, ay pwede nyo naman siyang ilagay sa malaking lagayan ninyo na Tupperware. Ito, bili ko yan ay 32 pesos sa aming palengke. At syempre, ang aking buena mano, as usual, ang aking kambal. Ayan ay kanilang mga mangkok. So, wala silang almusal. Ito ang kanilang almusal. Ang aking maha na niluto. Pero hindi ko ito lalagyan ng cheese toppings kasi ayaw nila. At kung tayo naman ay magtitinda, kailangan natin ng 1/2 cup. Pero kung nakukulangan kayo, dagdagan nyo na lang po. Sa akin, 3 takal ng 1/2 cup. So, sulit naman siya para sa 65 pesos. Hello guys! So, nakagawa tayo ng 13 pieces na 500 ml na tub. So, ito kasi, pa-order ko na to. Vinlog ko lang kung paano ko siya lulutuin. So, yung ibang customer gusto with cheese toppings, then yung iba gusto plain lang. So, yung price ninyo is depende sa order nila. Kasi ako, pa-order kay Neto is 65 pesos. Pag with cheese toppings. Pag wala naman, plain lang, 60 pesos. So, makikita nyo kung gaano ko karami maglagay ng cheese mamaya. So, nasa sa inyo yun. Mamaya, sa dulo ng ating video, ilalagay ko ang costing ng ating mga ingredients. So, umpisa ko na maglagay ng cheese. And additional pala, yung cheese, pag ilalagay nyo na, kailangan na sa ref. Para kasi pag ang cheese, pag malambot siya, may hirap siyang kudkudin. Kasi, sobrang lambot niya. So, ako, makikita nyo, galing to sa ref. Kasi, pwede ka magsulat. So, malamig siya. Ayun yung mga technique na, na-observe ko. So, sa tagal ko nagluluto na maha, ang hirap kudkurin naman ng cheese. Ginawa ko, nilagay ko siya sa ref para tumigas, tapos mas madali siyang kudkurin. Hindi siya didikit dito masyado. So, maglalagay lang ako ng maha na may 5 pieces ng cheese. Kasi yung iba, ayaw ng cheese. So, ayan ating cheese. Hello guys! So, ngayon ay titikman na natin kung anong lasa ng ating ginawang maha. So, una natin titikman yung walang cheese toppings, kung ano ba yung lasa niya. So, eto na lang. So, ayan, wala sa cheese toppings. Tikman natin. Ano kaya ang lasa kung walang toppings? Kasi ang cheese, alam naman natin maalat. So, kapag ang maha ninyo sobrang matubig-tubig pa, pag sinalin nyo na sa Tupperware o sa lagayan ninyo, ibig sabihin, kulang yun ng cornstarch. Kulang siya ng cornstarch, kaya dagdagan ninyo. Pero kapag ang maha nyo naman ay sobrang magaspang sa bibig, ibig sabihin, yung cornstarch, hindi pa siya ganun kaluto. Kaya gawin niyo, haluin nyo pa siya ng haluin sa mababa o sa medium fire. Para hindi masunog yung ilalim ng inyong maha. Then, kapag okay naman siya, hindi ma-watery, hindi magaspam, ibig sabihin, sakto yung nilagay nyong cornstarch, pati water. So, ganun siya. Ma-observe naman siya every time na gumagawa na kayo ng maha. So, sa tagal ko naman nagluluto, nakakuha ko ng technique kung paano ko dapat gawin. So, practice and practice. Pero mamaya, ibibigay ko sa inyo mamaya yung exact measurement para hindi na kayo magkamali. Oh, ang taray! So, tikman na natin. So, ayan siya. Hindi siya ma-watery, ha? Ayan siya. Tikman natin. Ang hot. Yung mga customer ko kasi, hindi ganon katamis ang mga gusto nilang maha. So, ginagawa ko, hindi rin naman ganon katamisan. Sakto lang. So, nasa sa inyo mamaya, pag nagluto kayo, tikman ninyo, gusto pa medyo matamis, kayo na bahala mag-add ng sugar.
Pero ito sa akin, okay na okay. Sarap. Tubo ko naman to eh. Saka si Kambal nakakain na. Hindi nila naubos yung nilagay ko, diba? Ayaw nila ng may cheese. Ito naman with cheese. Talagyan natin with cheese. Ito na lang sa harapan. Ayan, with cheese. Nasa sa inyo naman kung gaano rin karami ang ilalagay yung cheese. Ano? Sa akin, sakto lang. Para may konting tubo. Ano? So, ito na, with cheese. Hindi ganun kaalat yung cheese. Hindi ganun katamisan yung maha. Kaya swak na swak. Pero kayo nyo, nasa sa inyo kung ano ang gusto nyo ilagay na cheese. Or, I mean, kung ano gusto nyo gamitin na brand ng cheese. Wala si Kambal, lumabas na. Busog na eh, nagala na. So, ayun lamang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang aking video, ay paki-like, share, and subscribe na rin ako sa aking YouTube channel. At kung meron pa kayong gustong malaman na recipe at pwedeng pang negosyo, is i-comment down below nyo lang. So, ayun lamang. Maraming salamat sa inyong panonood mga mareng! Babush!